Magandang araw mga kaibigan at sa pagkakataong ito may tampok po akong video sa inyo na may kinalaman po sa pananampalatayang Katoliko dito lamang po sa Punto por Punto Review. At sa pagkakataong ito ang tampok ko pong video ay yung nakasulat po sa Roma 10:10. Ayon dito, "For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation." Ito yung ginagamit ng mga protestante na kanila pinapalitaw na ito ang tamang confession. Dahil doon, may nakapagtanong, ang context ba ng Roma 10:10 ay confession na kung sa atin ay kumpisal? Yan ang sasagutin ngayong araw na ito ni Brother John Ray. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. May isa pa, isang tanong na lang, isa na lang. Pwede po ba? Ay, yes bro, yes bro. Yung Roma 10:10 ba, confession ba ang konteksto niyan? Roma 10:10, yung yung ang tumatawag sa Panginoong Hesukristo? Wait, sige. Sa Roma 10:10, no? No, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala at napapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Ayun. Confession Pakisabot po, Angel. Ayun, yun ang sinasabi natin, no? Pag sinabing ipahayag ito, no? Dito, yun muna natin sa 9, no? Tingnan natin. Kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at nananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Yan ang mga ng born again. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Napakaganda na sinabi dito ng apostol, no? So dito pansinin mo, sabi nila faith lang pwede na o manalig ka lang. But tandaan po natin, no? Noong pa man may maririnig ka ng manampalataya, maliligtas ka. Noong pa man, but hindi po doon nagtatapos yun. Kaya nga lagi natin sinasabi, no? Basahin mong buo yung Biblia para malaman mo. Ang pagwawalang sala ng ating Panginoon, may dadaanan ka. Kaya nga sabi doon sa Santiago 5:13-15, no? Lumapit tayo sa mga kaparian. Kapag nagkasakit ka, tapos yun nga, do your confessions. And then sabi ni Jesus, ang lahat at si Jesus bago siya umakit sa langit, sabi ko nga, kung ito lang talatang ito ay sapat na, bakit kailangan pa ng iba pang mga talata, kapatid? Tama po ba? So bakit kailangan pa sabihin ni Jesus na umakit na sa langit ha? Ano sabi ni Jesus? Yung Mateo pa lang 28:18-20, sabi ni ating Panginoon Jesus, bago siya umakit sa langit, namatay na. Tapos nag-resurrect na. Kung yung kasalanan natin, nagpahayag ka na, walang sala ka na. Di sana wala na siyang sinabing, ituro nyo ang lahat ng mga tinuro ko. Di sana hindi na niya binanggit yun. Kasama nga yun doon sa sabi ni Jesus sa John chapter 20 verse 21-23, ano man ipatawad nyo sa lupa, ipatatawad sa langit. Kung hindi nyo ipatatawad sa lupa, hindi ipatatawad sa langit. So kapatawaran, that's confession. In other words, pag sinabi mo pawawalang sala,
pag sinabi mo pananampalataya, may proseso pa rin yan. Kaya nga ang kapal ng Biblia. Kailangan lang yun, makita mo, ano ba to? Ito ba'y sapat na? Eh di kung sapat na yon, wala ka nang babasahin iba. Eh di sana sinabi nila ni Jesus, sabihin mo sa mga tao, ligtas na sila, basta't manampalataya lang ha. May ganun bang sinabi si Jesus pag akyat niya? Wala eh. Lahat, sabi niya, at nagpabautismuhan pa. Oh, edi dito, hindi na mo na kailangan bautismo rito. Tama? O hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti rito. Eh, walang okay na eh. Oh. Dahil nga nanampalataya ka lang. So kulang-kulang po. Ito po, it's just part, no? Tama po itong mga to, tama yung manampalataya. Part pa lang, requirements pa lang po yan. Requirements pa lang ng kung paano makumpleto ang kaligtasan natin, kapatid. Part lang yan. Yes, kailangan mo pa rin dumaan sa Yan, isa yan sa pagwawalang sala. Magsisisi ka, but at the same time, pumunta ka sa pare. No? Pumunta ka pa rin sa pare para magkaroon ka naman ng absolution. Ano yung absolution? Pagpapatawad. Kasi sila binigyan eh. So kung nawalan ka na, kung napatawad ka na agad-agad, edi hindi na hinabili na ng mga apostol na kung ano may patawad nyo. Dapat isa lang sinabi ni Jesus. Okay, sige alis na ako. Lahat ng mga kasalanan ng mga tao na nanampalataya, wala nang kasalanan, ligtas na. May ganun ba sinabi si Jesus? Hindi eh, napakaraming yung binanggit dun eh. Sabi nga sa John chapter 12 verse 48, sabi niya, huhukuman tayo ayon sa kanyang mga sinabi, lahat ng mga salita niya. Napakarami nun. So hindi lang ito. So yung konteksto nito kailangan po malaman natin lahat. So tama po yun. Isa sa mga proseso niyan para mawalang sala is kumpisal po. Tama po, kapatid. By the way, ang konteksto kasi sa talatang ito is about to sa yung pinanampalatayanan regarding sa yung napakinggan, no? Kung idiretso mo to sa 17 kasi, ito ang sinabi ni San Pablo dyan, no? Sa 17, kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, doon, basis siya, kapatid, sa yung paniniwala. No, kung ano ang yung narinig, ay yung pinanampalatayanan. Tandaan natin na yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo, tama si Bro Angel, isa siya sa way, no, para tayo ay maligtas. Yun ang point of view ni San Pablo doon, pero hindi nangangahulugan na manampalataya ka lang, no, dahil napakaraming utos sa Panginoong Jesucristo na dapat nating sundin. Tandaan natin, no, sa Mateo, no, yung parabola ng ating Panginoong Jesucristo, nung sinabi niya, nung tinanong siya ng isang binatilyo, sabi ni binatilyo, Guro, ano ba ang gagawin ko para makapasok sa kaharian ng langit? Sabi ni Panginoong Jesucristo, ano ba ang batas ni Moises? Sabi niya, yung 10 utos. Tapos ano pa? Mahalin, nireset ng bata. Tapos sabi ni Kristo, yan nga, sabi naman ng bata, nagawa ko na po lahat yan. Ano pang sabi ng Panginoong Jesucristo? Meron ka pang dapat gawin para mapabilang sa kaharian ng langit. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ano po? Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at ibigay mo sa mga pobre. Kaso, parang hindi nagustuhan ng bata. Siyempre, mayaman siya, tapos ibibenta niya, ipamigay lang niya sa mga mahihirap. So, ang bata umalis, no, yung binatilyo. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Sinasabi ko sa inyo, mas makakapasok pa sa butas ng karayom ang isang kamilyo kaysa isang taong mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. So hindi lang pala puro pananampalataya. Yun nga yung bata na yun nagtanong, sumunod pa siya sa mga utos ng Jewish law. Pero kulang pa rin yun, no? Matthew 19:23, sabi ng Panginoong Jesucristo, if you want eternal life, obey my commandments. At nasa simbahan lang po yan ngayon sa panahon natin, kapatid. Kasama na dyan ang pangungumpisal, pag-receive ng communion, yung 7 sakramento. No? Yun po ang ways para mas masiguro natin ang ating kaligtasan. No? Aside sa pananampalataya, mayroon pang mga kautusan. Kaya nga, sabi ni James sa kanyang sulat is ang pananampalatayang walang gawa ay patay.
Kapatid, Jeff? Henry, Yes, pwede Bro ba Angel. ano dyan, yung paliwanag ni Apostol Pedro naman dyan sa mga talatang binibigay ni brother, may ibang paliwanag naman si Apostol Pedro. So, ibig sabihin ba, ito hindi na mahalaga? Ano, Paano? Pedro 2? 2 Pedro chapter 1 verse 5 po ang 5, ganito. yung dagdagan ng Tagalog, pananampalataya. Tagalog kung ano, kung Anong version, Bro Angel? magandang balita Biblia. MBB? Sige, MBB. Chapter 1 verse 5 to 8. Tingnan mo kung may idadagdag 5 pa to ba. 8. Okay. Ito ang sinabi. Tagalog. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, Chapter Inunaw- 1 bro. chapter Pedro 1. 2 Mm. Peter 1. Okay. 2 Peter chapter 1, 2, 5 to 8. 5. Okay. 2 Peter 1, 2 Pedro chapter 1 1, verse 5 to 8. Okay. So itong sabi, Mm. dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Okay. Yan, isa, kabutihan. Pangalawa, sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Verse 6. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Yun. Yung pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Ako, ang dami. Inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. 7. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. Ayun. At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. 8. Ang mga katangiang iyan, ang kailangan. Yan kapatid, kailangan ng mga katangiang iyan, ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin. Pagyamanin pa pala, Bro Angel, kulang pa rin yun. Kailangan maparamihin pa, no? Upang ang iyong pagkakilala sa Diyos, ayun ito upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapaki-pakinabang. Oh. Napakalinaw niyan, kapatid. Walang kabuluhan yun pag hindi mo dinagdagan. Sila, wag nang dagdagan. Apostol Pedro, dagdagan. Walang kabuluhan pag di mo nga dinagdagan eh. So dito pa lang sablay na po. No, ayan po paliwanag ni Apostol Pedro. Yun lang po, sana naliwanagan po tayo. Salamat. Ayan. Yan po ang paliwanag po ni Brother Angel at ni Brother Junry patungkol sa Roma 10:10. Ito ay may patungkol sa pananampalataya. Ano man yung narinig, yung nasampalatayanan mo. Yun, yung word na confess doon, confession is made unto salvation. Ibig sabihin nun, confess, isiniwalat mo. Isiniwalat mo ang pananampalataya mo. Yun naman sa kumpisal, isinawalat mo ang kasalanan mo. Confess pa rin tawag doon. Okay, so sa lahat ng mga nanonood dyan, magandang hapon po. Abangan po ninyo mamayang alas 6. Meron na po tayong ibang tampok na naman na video dito lamang sa Punto por Punto Review. And I'm out.